Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga Bicolandia, at syempre magandang umaga probinsya ng Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosauro Amistoso, makakasama ninyo sa isang regular na programa ng Bicol TV Sorsogon, ang Issue Ora Mismo. Okay, ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules. Yan, petsa 15 sa buwan ng Enero. Happy birthday sa aking kapatid na si Renario Amistoso. Mula sa iyong kapamilya, kapatid at kapuso, happy birthday. At mula rin sa iyong pamilya dyan sa Binangonan, mula kay Jo, kay Ian at kay Angelo, at sa lahat ng nagmamahal sa iyo, happy birthday. Samahan niyo po ko sa isang oras na balitaktakan dito po sa programang Issue Ora Mismo. Live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And tulad po ng sinabi ko, ingat-ingat tayo dahil maulan sa ngayon at kailangan ang doble at talagang ingat-ingat sa lahat, lalo na po eto tag-ulan na naman, kaya dapat is habang doble ingat tayo, doble rin tayo. Sabi nga, ang mga preparation natin dapat doble rin. Kasi nga pag ganitong maulan, hindi natin maiwasan yung mga hindi inaasahang aksidente na pwedeng dumating sa ating sarili. Madulas ang kalsada, mga pagbaha, kasi pag ulan ngayon wala nang konting ulan, baha na kaagad. Kaya dapat yung ingat-ingat tayo habang tayo ay hindi pa nakakalusot sa baha or sa tag-ulan. At bigyang daan muna natin ang ating mabalitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Narito na ang ulo ng mga balita. Dalawang barko ng PCG tandem na versus China monster ship. Pogos lumipat sa Visayas, Mindanao. Dismissal ng riders na non-pro lisensya, binatikos ni Tulfo. Lifestyle check, ikakasa versus mga pulis sa 6.7 bilyong shabu. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Dalawang barko ng PCG tandem na versus China monster ship.
At sa detalye, 2 barko na ng Philippine Coast Guard ang nagtataboy sa dambuhalang barko ng Chinese Coast Guard na papalapit na sa pampang ng Pilipinas, partikular sa bahagi ng Zambales. Kasabay nito, nanawagan din ang pamahalaan sa China na paalisin o tuluyan ng i-withdraw ang kanilang monster ship mula sa teritoryo ng bansa. Sinabi ni Malaya na ang deployment ng mga Chinese ships ngayong taon ay mas malapit na sa Philippine Coast Guard at ang huling mga galaw nito ay isa niyang intimidation tactic na ang intensyon ay i-discourage ang mga Pinoy na mga isda doon. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, J. Tariela, na ipinadala na rin nila sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa upang mapigilan ang paglapit pa ng monster ship sa Pilipinas. Ngunit kinailangan itong pamalikin sa Port of Bataan matapos na mag-overheat. Bunsod nito, napilitan ang naturang barko na bumalik sa Port of Bataan, kaya't nagawa umanong muli ng monster ship na makalapit sa area ng Pundakit, Zambales. Muling bumalik ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa monster ship kasama na ang BRP Gabriela Silang. Idinagdag naman ni Malaya na ang Department of Foreign Affairs or DFA ay nag-issue na ng diplomatic protest laban sa presensya ng monster ship. Sa iba pang mga balitang pambansa, Pogos lumipat sa Visayas at Mindanao. Posibleng lumipat ng operasyon sa Visayas at Mindanao ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz na nakatutok sila sa Visayas ngayon matapos ang makatanggap ng ulat na doon naglipatan ang POGO. Ayon pa kay Cruz, 80% ng itinatayang 400 POGOS hubs na kanilang na-monitor ay tumigil na sa operasyon. Subalit hindi naman aniya ito ibig sabihin na tumigil ng tuluyan dahil sa ngayon ay mayroon pang isilang hinahabol na mga small scale. Matatandaan na noong Nobyembre ng nakaraang taon ay pinatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operation sa bansa. Dismissal ng riders na non-pro lisensya, binatikos ni Tulfo. Pinuna ni Senator Raffy Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Public Services and CEO ng ANCAS na si George Royeca dahil sa hindi makatarungang pagtanggal sa mga riders na ang lisensya ay non-professional. Binatikos ni Tulfo sa isinagawang pagdinig ang biglaang pagtanggal ng humigit kumulang 100 riders na non-professional ang driver's license noong katapusan ng Disyembre 2024. Sinabi niya na ang mga riders na ito ay pinangakuan ng tulong para maging professional ang lisensya sa pagmamaneho. Bagaman sa pagdating noong Disyembre 2024, kaugnay sa lahat ng transport network companies, pinagsabihan ang ANCAS sa pagkuha ng mga non-professional riders. Ayon kay Tulfo, hindi tinulungan ng ANCAS ang mga nasibak na maging professional ang lisensya. Binigyang diin ng senador na dapat ay tulungan ang ANCAS ang mga riders nito sa kanilang akreditasyon bilang professional riders. Kinumpirma naman ni Royeca na pinahintulutan nila ang mga hindi professional na drivers sa layuning gamitin ang fleet na ito para sa paghahatid habang sila ay sumasailalim sa 2 buwang pagsasanay at ma-convert sa professional ang hawak na lisensya. At sa pinakahuling balitang pambansa, lifestyle check ikakasa versus mga pulis sa 6.7 bilyong shabu. At sa detalye, tiniyak ni Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya na sasailalim sa lifestyle check ang mga pulis na nasangkot sa 6.7 bilyong pesos illegal drugs na nasabat noong 2022 sa Maynila. Ayon kay Cremulya, dito malalaman kung sino-sino mga pulis ang nakinabang sa mga huling illegal drugs matapos na magkaroon umano ng nakawan.
Nabatid na nasa 1.5 toneladang droga ang nasamsam ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group, subalit sa deklarasyon ng mga operating units, nasa 990 kilos na lamang ang nakuha mula kay kina Police Master Sergeant Rodolfo Mayo at isang Nelly Atadero. Batay sa natuklasan ng DILG at National Police Commission sa kanilang investigasyon, kapag may malakihang huli sa illegal na droga, maliit na bahagi na lamang nito ang ipapakita sa kanilang report at ang natira ay itatabi at ilalagay sa bodega at nagtatakipan sa kanilang mga ginagawa. Naging practice niya ito ng mga Ninja Cop para panahon, kaya panahon na para habulin ang lahat ng mga Ninja Cop na ginagawang negosyo ang kanilang nahuhuling illegal na droga. Nagagamit din ito para sa pagkuha ng reward at promosyon. Una nang sinabi ni Remulla na iimbestigahan nila ang mga drug haul mula 2016 hanggang 2022. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ahora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ahora mismo. Issue ahora mismo sa Bicol TV. Bueno, nagbabalik kita mga tugang sa satuyang programang Issue ahora mismo ngunyan na aldaw nin Miyerkules. Siyempre, maulan na araw. Kaya sabi ko nga ni doble ingat kita sa pagluwas-luwas niya to. And kung daiman kita na kaipuhan na na importante na dumanon, stay put na lang kita sa harong. At least dahil kita masyado maapektuhan. Kung ano man yan, maluwas kita, mabakal man lang bitchin or suka. Tapos pagbalik, media na. Dahil na lang sana, okay? Mga tugang, ini po na sa tuyang nahihiling ko niyan, or ini po na malala na nangyayari ko niyan dyan sa California, USA. Ini na grabe na nangyayari na nangyayari na kasulo. Okay mga tugang, standby po kita mga tugang sa report ni Mr. Buddy Duca. Ang tawong kahit umuulan laging nasa labas. Okay, so maaraman ta po ang satuyang live report mga kaganapan dyan sa luwasan na ihahatid po ni Mr. Buddy Duca. Buddy, good morning. Saga po sa tagapagkatabay. Okay, Buddy, good morning masay mo. Balita kaso po ni Sorsogon City Vice Mayor Eric Juneda na sa ngayong taon citizen ang makadalan o makahiling ki libreng sinig sa SM Cinema sa Sorsogon City. Ini katakot kan na-approve na bagay ini ka nakalihis na taon nalagat medyo kay realisasyon
yan pala na ordinansa na magkaigwa kaakibat na magkakanigong pondo. Libre pero kay puaning pondo? Roger to that, and siguro may MOA between the city government and SM City para magkaigwa may libre ang mga senior citizen na magkadalan ti libreng sini dyan sa nasabing lugar. Oo. Ang manera palang tabi kay pigo kita kay mismong City Vice Mayor katuhapon tabi SM sa kuyang ikinong doktor na intrimista, sinabi kang opisyal na ang sarong senior citizen makakabilsa na tracing basis kada sarong taon na makaduman sa makahiling kay libreng sini dyan sa SM Cinema. Kaya ba kayo ni ang PWD tabi SM na 13 lang sana iyo ang sa kada bulan saro, and as in pag sa iya birthday may additional na isa kaya naging 13. Kumbaga, kuwan lang pala, once a month, pwede ka lang. Roger to that. And alagad, ini kay Puan may booklet ka na ani mismo yan sa City Government of Sorsogon. May booklet para duman i-record sa kada bes na maglaog ka sa nasabing sinihan, kung ka senior citizen o PWD, may i-record duman o matatatakan duman na ika nagilit sa pitya sa bulan na araw kay ni. Oo. And yan, ginibo yan na patakaran para dili maabuso, and alagad tiklaro ka na sabing opisyal na bako gabos na Sorsoganon na senior citizen as in PWD ang makakaabil sana kay ni. Kung senior citizen o PWD na bibilang sa nasabing sektor, pinakaipuan mong magparehistro as in magkuha ka nasabing booklet yan sa munisya, sa city government kan Sorsogon, iyo ka sana pwedeng makaabil kan nasabing pribilehiyo. So halimbawa taga-bulan ka, so day ka man talaga pwede kasi ang ordinansa intended for city government. Roger to that, and iyo mismo ang dadong sa imo sa tinihan para ika makasulod and malibre ang sa imong pagiling sa oras na ika magduman sa nasabing lugar. Oo. And ginibuan na sabing lakdang sa in-include sa nasabing ordinansa para dahil maabuso and para protection man sa negosyo kan nasabing establishmento na dili na gapos na malawag dyan na puro gurangin, puro libre na. So dapat may parang may control. And alagad sinabi pa kan opisyal na kita sana sa siyudad kan Sorsogon ang igwaki ordinansa na araw kayo na pati ang mga person with disability iyo ang may lilibre sa pagsini dyan sa SM City Sorsogon. Oo, pero bagan ini kaya nga siguro may kakibat na bayad kasi parang libre masin pero ang city government ang mabayad. Road that, and pertaining sa servisyo na pigkatao ka siyudad ka Sorsogon para sa mga sa nasabing sektor na medyo nadideprive baga tamis ramon tamang baga ta BSM na pag ika-senior na, senior moment na, so medyo bawas na ang income mo. So parang tapang magkasorsogo na sa natatandang date na panahon mo sa kinapaan, makalab ka dyan sa nasabing establishmento and ma-enjoy mo man ang buhay and retirement time mo na may libre mo sa diri mo na sa pahagi ka nasabing ordinansa. Kaya, syempre, sabi mo nga kumbaga sa senior citizen, dapat ini-enjoy mo na lang ang buhay mo. Roger to that, and yan nga ni sangon yan, marealisar na, and alagad sinabi nga ni may pa kita duman, may hapot kitang pigbalo duman kay Vice Mayor na medyo dili nga niya nasimbag kaparehas sa nagkahapot ng takasuhapon na kung papano tabi Vice halimbawa ngayang niya na January dahil naglaog ang senior citizen and dahil niya kursunada so pelikula and kan Pebrero siya gusto niyang i-appeal ang dahil niya na-appeal kan January gusto niya magiling di duwang pelikula niya na Pebrero
pwede ba yun? Oo. Nalagat sina, di ba? Yun ang kahapotan na diipig na po sa iya kaswapon. Nalagat, sinabi kayo ng garo ngayon dahil sa guidelines kan ordinansa. Nalagat, for revision, pwede ngayon. Magayon ngayon at punto mo. Oo, syempre kung magayon pala ng palabas sa loob kang sarong bulan, nagsurunod ang palabas, edi i-avail niya na. Di ba, dahil siya magsini sa next month? Roger to that, sinabi ko nga ni SM na yung bagatabi ka, sabi ko ba, is nakabutang sa ordinansa na sa sulod ka tarong pao tracing basis pwedeng magiling. Yan, oo. Citizen and PWD. So, pwede ito i-cap sa another sa next month na dili niya na bills kan Enero. So, alagad sinabi niya, kaya sinabi ko ng opisyal na depende nga yan sa mahinganto ka na SM Cinema kung initutugutan may punto nga yan na ang nasabing ordinansa iyo ang may kakibat na tracing basis ka na. So meaning sa tracing basis na paghiling mo sulod dito basta sulod dito sa sarong taon pwede kang magtalan kipelikula kan sa nasabing cinema. Oo, kasi nga niya ang nakakagdan is 13. So bahala kung konsumohon mo ini na 13 sa laog sa nakantalong bulan, nasa sa imo yan. Pero itasin mo na siguro bulan-bulan talaga. Roger to that, and sinabi ta ni sa iya na may mga pagkakataon baga na medyo busy ngayon sa rong lula ngayon. Dahil ngayon ngunyan, lalo ngunyan, natapos pa lang ang holiday season. So medyo busy ngayon na sabi nga senior citizen or PWD, dili ngayon nagkaiwa na sige pag-anuran. So, maglukas mo niya na bulan, diba mag-edad niya panahon sa Pebrero, i-abil ngayon. Siyempre, privilege baga, dapat itao. So, saka depende pa yan sa senior citizen. Malay mo, dining kaibahan. So, paano man kayo kung masulod naman? Kaya hulaton niya, ang time na may mabakante nga ang aki niya or apo niya para maibahan siya duman. Sa payan tabi SM na punto na pigaputa duman kay City Vice Mayor Eric Pineda na kung pwedeng dili makabelo maski 50% pan. So kaiba ng kainita usually pag senior citizen ang sarong tao and PWD kay po ang kainiyang alalay. So sabi niya sinabi ka na sabi nga opisyal na bako sakop ang sisay man na kaiba ang kani na kan nasabing sektor iyon mauobliga naman na magbayad kan regular fee sa cinema kung hindi kaiba man kan sarong senior citizen or PWD. Dapat lang, oo. So, klaro yun na tabi SM, diba, big sasabi na pwede nga masakop or mabawasan man, 50% and narakat. Madoon na sinabi ka na sabi opisyal na bako sakop ang kaibanan o akong panikaini na sarong senior citizen and PWD na makabil kana sabi nga pribilehiyo kini naka-intended sana sa mga senior citizen at in PWD kan siyudad kan susugon na may booklet. Oo. And bade mahapot ko lang ano na ang status kay ni sanggunang panlungsod? Ang nasabing ordinansa iyon pwede na i-appeal ngunya na mga panahon na ini basta okay. May booklet tayo ito dumantabi SM ang hihilingon parang magiging record siya na mamamonitor kung oops lapas ka na tabi sa sarong bulan dapat sarong lang so kung gusto mo magduwa maalaw ka tabi sa pagbayad. So dapat dahil nakapalaman sa na pwedeng i-avail ang 13 kung sa tulong bulan lang talagang yaon sa nakabase ang bulan-bulan o pwede pa ini baguhon? Negative tabi SM kasi inapot ko nga sa sarong taon baga losing bulag ka na. Yes, kaya nga ni. So, ikapisit ano ko na ito sa iyang birthday. So, paano yan? Talagang na ito? Dahil pwede ito mangyari na pwedeng i-avail 2 beses nga sa sarong bulan. Kung gusto man hilingon ang masunod, ordinansa na. Ini ko na tabi SM, mabasi na lang duman sa management ng SM. Sayang sa personal niyang opinion, sinabi ka ng opisyal na warang ngayon yan, dili ngayon nakabutang sa
ordinansa, bako ngayon included. So, bako kung ngayon masisipag. Yan alagad. Sinabi kayo na baka may consider ba kan MC ang kasak nga issue. Dapat lang kasi kung ako man talagang obligaron ko pala ang sa diri ko na obligaron ko ang sa diri ko na dapat bulan-bulan maghiling ako sine para ma-avail ko. Tasayo man ang nalampasan mo. And Roger to that, and dapat ta BSM, di ka makalimot, taypuan mo magkuha ki booklet. Oh, booklet. Grabe nan kapot kang ka na. May booklet na sa bulong, may booklet sa grocery, may booklet pa sa sinihan. Pero Roger to that, and dapat, sinabi nga ni kanasabing official na for record purposes na, ang purpose kanasabing booklet para ma-monitor. And may monitor man tinda sa persona mismo na naglalaog na dili man tabi ngayon maabuso. Considering pala pade, monitor man digdi kung pera ang babayaran kang city o fix na ito, nagamit o dae. Roger to that, and dapat lang na kasi pick up sa BSM duman sa SM Cinema kung magkano ang pagkadalaog mo sa 350. Wow. So medyo magaba talaga yun madundumuan ta kan mga nakalihis na panahon baga kan may siniyang palidi sa sentro kan Sorsogon. Ako na dumduman ko 15 pesos sa bayad. Kaya maski luwas laog ka no? Dumang pili ko na lang ito tabi SM Agad doon sa SM Cinema, it's 350 sarong movie lang. Oo, pero convenient ka man. Sa panahon, pero ba 15 pesos? 15 pesos, may double na ito. Yato ko pa sa balcony. 15 pesos Roger. Pero pag luwas mo, may take home ka man na surot. Dito sa mga nagkakaon, bakulang sorot, asay mong mamamatian, paglog mo sa sendang comfort room, yaon dumanan mation na siyar. Pasintabi po sa nagkakaraon na, usapang lang to. Usapang sinihan. Pero dyan sa SM, magayon ng baga, Ang mga sinan ngayon, pwede mo na, i-rocking chair ang tukawan mo. Kaya kung gusto mo, magpabuslot ka na lang sa room. Tapos aircon naman. Roger to that, and sa Manila nga naka-experience kita magsini duman, medyo pati nga rin kudan, naghihiwag, nakadepende sa sound, kan sa ipugili. Pag nalagabong man ng kudan. Nagtatagadol man ng kudan, nagyuyug man ng kudan. Wow. Kumbaga nakisabay sa hiwagsan palabas. So yan ang mga komparasyon ta BSM kan mga nakalista panahon kan iguang bagan sinihang palili sa Sorsogon. Compared mo niya sa igwa kitang SM Cinema na medyo sinasabi talang medyo mahal sinalagad. Ulitin ta, convenient man. Oo, pero partner, pare-parehas man lang ang bayad, maski magpaligaspi ka, magpanaga ka, natamado man ka pa, yaw ng SM Sorsogon. Roger to that, and yan nga kaya nga sa BSM na sarupayan sa rason na control kan city government and kanasabing ordinansa na makabil sa nakaito na pribileyo. Iyon mga taga Sorsogon City na mga senior citizen as in PWD na may booklet. Yan, okay. So, Roger na natin. Yan muna tabi SM, ang mga kaganapan yung nakuha tang balita duman sa City Government of Sorsogon para sa issue. Ora mismo, Badiduka reporting. Salamat unon po mga tugang sa special report ni Badina Duka pa. Hali dyan sa luwasan. Partikular nga ining issue kang libreng pagdalang kisini kan mga senior citizen as in PWD. Sabi ko, baga, garo, dahil ka ni malugi ang SM. Ito pala, ang may payment man, pero shoulder by the city government. So, gusto sabihin, sarap pa inisyatibo kan sangguni ang panlungsod, together with the executive, Mayor Esther Amor, na matawaan namin inconveniente ang satuyang mga PWDs and senior citizen. Tabiruin mo, maski gusto nung kani magsini, sabi nga ang lalo na mga senior citizen, sa 350, isip tulos ka ini, dakulao na na kwarta sa inda,
kung magagastos man lang ninda sa pagdalang kang sine. Kaya iyo po na naging desisyon kang city government together with Sangguniang Panlungsod headed by Vice Mayor Eric Juneda na gibo na talagang gibo na talagang ordinansa na. Dati kay resolution lang ini. So ngunyan ordinansa, so may payment man ini, pero mabase ini sa naglaog na mga PWDs and senior citizen kang city government, then babayadan ini kang city government. Ta kung day man ni bayadan, baad bagsara na ka ng SM ta puro na ngaya PWDs, puro na ngaya libre ang nagralaog. Yan po ang magayon na salubong niya na 2025 ng Sangguniang Panlungsod and the executive department headed by Mayor Esther Amor. Sana po dumami pa ang lahi ninyo. Okay? So, huwag ko na pinibasahon, garo ini, sensitibo na issue, wala katang kayo ni datos. Yun yung post ni Maestro na yun yung post ni Maestro na Kama versus Polyeros. Unang-una dapat ko Maestro, Kama versus Botox o kaya Alindugan versus Polyeros. Tukuyin ang pagkakaiba. Siyempre, ang kaibahan kayo ni, gwapo si Botox, maedad na si Kama. Yun man lang na yun ko yung kaibahan. Sa pagserbisyo, napatunayan na si Kama. Digdi naman, tawan mo nindo ng chance si Botox para mapatunayan man ang pagserbisyo. Diba? Nahiling taman, maski day pangani na-elect si Botox, wala to uman ang ang pagtabang kayo ni. Lalo na siguro kung ma-elect na ini. Kung ma-elect na ini si Botox, depende kung mapundo ang pagserbisyo kayo ni, na-elect na, or mas mapadagos pa ang serbisyo kayo ni. Okay? Happy watching po kay Mayor Aspirant, City Mayor Aspirant Red Lasay. And happy watching man kay RG Girona. Good morning Tabi, good morning Masaymo. Si Ma'am Carmen Dillosa all the way from Australia. Good morning Ma'am. Good morning sa amin. Ewan ko lang kung morning dyan sa Australia ngayon. Si Romnia Hanoras is watching. Good morning sa imo. Also, good morning kay Edgar Estipona Escueta. Good morning Padisaw. Good morning Mantabi. Chief Ed Escueta, yung po yung dating chief technician kang DCGN or Spirit FM. Si parang Ed ngayon busy na ini sa BCBP. Kaya nga ni busy kay BCBP, Brotherhood of Christian Community, Brotherhood of Christian BC, Brotherhood of Christian and Community. BCBP, Businessman, Brother of Christian Businessman. Happy watching po sa imo, Sir Ed Escueta. Ingapot ko si Ma'am grabe padagos pa pala ang kasulungan sa California, USA. Los Angeles, California, Kasi nga ni iniman na pigbasihan ini na sinabi kayo ni na MC na ang lugar daw ninda is godless. Di nakuha nindo. All over the nation ang pagkataram mo kayo ni na godless ang lugar nindo. That was I think January 6. Pag January 8 nangyari na ang wildfire. Kaya please lang, ingat-ingat naman tayo sa ingat-ingat na lang. Wag yung kung makapagsalita tayo, isip natin
parang hawak na natin ang desisyon ng nasa taas. Baruin mo kung godless kayo, ganyan ba mangyayari na masyadong masyadong matagumpay na ang inyong lugar? Sabi nga, sabi ng from dust to dust. Ha? Nagmula sa lupa, babalik sa lupa. Nagmula sa alikabok, babalik sa alikabok. Ha? Sabi nga ni baga kang iba, di bali ngaya bahaon ka, bagyuhon ka. Dahil ka lang masilaban. Pira namang Hollywood star ang sa isang iglap nawala lahat ang kanilang pinaghirapan. Magaman sa isang salita, siyempre iyon ang babasihan na sinabi niya na godless ang ang kanilang lugar. Dapat you will never say that kasi aram tapo anbalik ang mahal na Diyos iba. Ini man sa may post mandigdi, irusin magmangno, pumili san mayad na bise sa Mayo 12. Ang nakaano digdi, ini si pobre pero diri makalit, Nel Galias. Yan. Ang kalaban kay ni saro pa si the best can always. Asin ang pantulo si Pidoy Shelo. Na kalupisan caption si pobre pero diri makalit, Nel Galias. The best can always. Ang caption kay Pidoy, makalit, mayaman na, magpapayaman pa. Baratog na inisan, baratog na inisan, sabi tangani, anong apod kayo ni Sirtikan ba ini? O rarautan. Anyway, kung naman po ang paghiling nindo sa bagay na ini, nasa kamay man po gyapon nindo ang pag-shade. Dahil po kita mataram, dahil na kita magpaparalecture, takapagal. Ma-lecture ka kung ano-ano. Pag abot ka kami ngayon, makabalus kami niyan. Tandaan mo yan. Ikis ka na ngayon sa amon. So, yun sa mga tirada. Ikis ka na ngayon sa amon. Render kwenta. Nabayadan. Wala rin. Tandaan mo kaya, Hindi ka namang din nakabisita sa amon pakatapos ng eleksyon. Yan naman lang kaya. Kaya, iikisan ka ngayon namon. Tuugaring. Naghulat lang kan sobre. Kan nakita na tama na. Nano pa? Adiyaw, may digdi. Team Kama, Glo, Alindugan. Bukan kao po digdian saro na kagawad sa Katanagan ha. Kama Alindugan for Mayor. Gloria Alindugan for Vice Mayor. Sabi sa caption, magayon nun. Na isa katuparan na ang pagbabago para sa Huban. From 4th class to 2nd class, municipality now. Asenso pa Huban. Serbisyo, may pagbabago. Progreso, totoo. Kaibanan digdi ang mga ang mga kagawad na nakalinyada sa inda. Si Angie Elpos, Mayra Brogada, militante. Asun agum ini na nagpalit. Paul Carino. Bakong kano ni kagawad Jason Carino?
Di ba kagawad din tiyoon ini si Paul Carino. Ini si Maites Pragata. Pero ini si Maites, ang dahil tampo maanuan ang pagkatao ka ini. Kumbaga, dahil siya naghihiling na sabihon na mayor ka, tapos ngunyan makagawad ka. Ang bottom line ka ini, si apo ko, basta ako maserbisyo sa tao. Ang pignangalasan pa, kagawad lang ini, pero digdi maini ito na saro na mayor. Bago nalugod kay Mayor Kama, tadaog niya na ito. Ang bottom line kani, pierdihon siya. Sa linyada man po, si Ray Guab, tugang po ni Maites. Jay Hapita, si Loloy Nelson Baloloy, asin si dating Vice Mayor man ini, Wilmore Abok. Iling ang ang sabi tangan ibaga ang anong upot kani so ninda so grupo may dating vice mayor, may dating mayor, ang mayor nag vice mayor, tapos ang dating mayor nagbalik sa pag-mayor. Kumbaga ang grupong ini mga tugang dahil naghiling kang dating posisyon niya. Si Wilmore pwede mag-vice mayor. Dati man siyang vice mayor. Diba? Ini man si Maites pwede mag-mayor. Dati man siya na mayor. Pero sangaran kan pagkasararo, sangaran kan pagsiservisyo. Kasi matuod na si Maites makagawad na lang sa dating kalaban niya na mayor. Ang punto man lang digdi, saro na bagay. Pagserbisyo. Kang nakaulay tabaga si May, ano sabi ni May? Maski nga ni ngaya sauro, dahil man ako pisto, pero ang tawa, aniyon sa kuya, pigahanap ngaya ako. Di, tayad palugod kung maglaog gihapon ako sa politika para mas lalo ang matabangan ko. Di ba? Yun ang tunay na servidor. Sabi nga ni kang mga ibang grupo, pag-arog kayo ng tirada mo, sasabihan ka, you're the man. Kaya lang babae kamay. Kaya dapat sabihin mo, you're the woman. Okay? Happy birthday po sa Sakuyang Tugang, all the way from Binangonan, Rizal, dyan sa St. Monique, kay Renario Amistoso. Ang pagbati mula sa aming magkakapatid, sa mga kapatid, kapamilya, kapuso, kasabwat. Okay? Mga kasabwat mo dyan sa trabaho, sa Angono Medics. At ang pagbati mula rin sa iyong pamilya, sa iyong asawa si Jo, sa iyong anak na si Ian, at si Angelo, at sa kanyang may bahay. Okay? Happy birthday. Sana malasing mo kami. Okay? At sana dumami pa ang edad natin. Ha? Ayan. Ayan, so salamat din sa iyo, Brad. At ingat-ingat na tayo sa mga bawal na pagkain, mga matataba. Yan, dapat enjoy na natin ang buhay natin. So sa ngayon mga kaibigan, itong post naman ni basahan ko niya. Ang post ni Joey Guiz. Ang malinaw na indikasyon na makusog ang laban ni ex-mayor Tess Guab Pragata para konsehal na ang Mayor Kama Alindugan et al. Ano ang malinaw na indikasyon na makusog ang laban ni ex-mayor Tess Pragata para konsehal na ang Mayor Kama Alindugan et al. Sa grupo Simbag. Ang padagos na panglibak ng pagdirota sa kalaban kay kung naniwala ang kalaban na makusog sinda,
dili na kaipuan ang mga atake o relibakan. Yan man lang sana an sabi nga ni kuro-kuro ni dating Jigo Bandido, yan Joey Jigs, pero sa totoong buhay Joey Guis. Yan. Kaya kita mga tugang, sa padagos niya to na pag-obserbar sa politika, saro lang po ang punto de vista tadigdi. Gabos na na kandidato, dahil mo lamang mahali ang word na pagbabago. Permi na yan, may pagbabago. Gabos na kandidato, masabi, maserbi ako sa Indo. Pag nakatukaw na, hanapon mo, wara. Mga kandidato, ini po ha, dahil kung magtuod kayo ni, sa totoo lang. Ini na mga bukal, ini na mga kagawad, never good ka magtuod. Pag ang sinabi sa Indo, huyan na kalsada, ipapaayos ko yan. Taday man po pundo ang mga bukal para sa project na yan, ang mga kagawad, ha? Dahil man po yaning pundo. Dahil yung pundo para magkusog ng buot na sindaan mapaayos kan tinampo, sindaan mapabutang daan ng siwol, sindaan mapabutang nin river control. Pero kung sumabi sa Indo, matabang ako sa pagpaayos kaan, that's it. Magigibo ninda yan. Pero kung sinda mismo ang masabi na ako ang mapagibukaan, never nanggayit ko magtuod. Tadayan mangyayari. Kaya permi kita po mag-obserbar sa mga panaramon ka mga kandidato, maralaog na ang panuga, maralaog na ang mga bagay na dahil ako nung ka malon. Mahanap ako ng investor. Mga araw ka yan. Yaon sa bag ko, hilingon mo na lang. Yaon sa bag ko, an mga korupsyon. Ha? Yaon sa bag ko, an mga yola. Grabe ba gano? Sabi nin, haya na pagpatubig dyan, dahil lamang ako kan malon. May investor ako. Huyan ngayon na farm to market road. Project ko yan. Puto pa lang sa DPWH. Okay, so tantanon ta po ngunyan, tantan pumera palan, tantanon. Okay, ang programang ini mga tugang bawit na mamaram hatod kang bagong henerasyon party list. Sa mga party list, mabuhay po kamo hanggat gusto nyo, magpakarami kayo hanggang kaya ninyo. Pero ang alam ko hanggang 3 lang, di ba? Next time naman. Sa pag-step down ng Congressman Saldico, ito ang kanyang mensahe. Nag-step down siya January 13. Sabi niya, I extend my heartfelt gratitude to the majority in Congress for graciously accepting my decision to step down as chairman of the House Committee on Appropriations. This decision made with a heavy heart, it driven by pressing health concerns. The highly demanding nature of my role has taken it toll, and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. I have always served at the pleasure of the majority. I am deeply honored to have been entrusted
with the immense responsibility of steering the nation's budget in service of the House of the people, of the constituents we represent. In the past 3 years, I take pride in our collective accomplishments, particularly the Ayuda sa Kapos Ang Kita program or AKAP, which provide critical support to those with income insufficient for their family needs. As the proud sponsor of the shepherd of the budget of 2023-2024 and 2025, I ensured alignment with the President's 8-point economic agenda. Notably, the securing funding for legacy initiatives in health, housing, and food security, particularly legacy hospitals and contract farming, will remain highlights of my service. Thank you for this extraordinary privilege to serve. Sincerely, Representative Saldico, AKB. So, malinaw mga tugang na ang tututukan ni Congressman Saldico is ang kanyang health na siyempre, kumbaga sa auto nga ni kay puwanta ini ilaog sa kasa para ma-check ang mga diferensya. Arog man kayaan ang health niya to. To serve better. Kung tuloy-tuloy ang pagsiservisyo mo na wala kang check-up o sa kotse, kung tuloy-tuloy mo itong ginagamit na hindi mo man lang pinapasok sa kasa, base magmangno ka, nag-overhaul na or nag-overheat, kaya pa nang i-overhaul. So, ang hiling tadig di ang arog kayo ni, saro lang, gusto pa ni Kong Saldi na mas makataon ng serbisyo sa Indo. Kaya, more or less, pagbalik kayo ni sa Congress, sa paagikan AKB Party List Mangiraray, kumbaga, na siya, na-overhaul na ang kaysa iyang lawas. Kumbaga, na ini, ready to fit na sa panibagong pagsiservisyo sa inyo. Kung ano man po ang mga aligasyon ng ibang mga kongresista, ng ibang mga bashers, nasa sa inyo na po yan. Para sa akin, ang pagsiservisyo ni Congressman Saldico ng AKB, wala itong ibinigay na perwisyo. Hindi tulad ng isang tatak. Tatak perwisyo. Ito po, tunay na tatak serbisyo. Okay po? Congressman Saldico, kaisa po ang buong team ng Bicol TV Sorsogon, sumusuporta sa inyo kung ano man po ang inyong adhikain para sa hinaharap. Mabuhay po kayo. So yan po mga kaibigan ng ating mga balitang nakalap ngayong araw na ito at kasama na ang ating mga issue na ibinigay sa atin. Kasama po si Mr. Buddy Duca, si Jojo Lascano. Lahat po ng nasa labasan, si Papa Maki, magandang umaga po sa inyong lahat. At kasama ang buong technical staff, si Papa Harold, si Papa Clark at si Papa Joey. Kasama rin si Mama Ebs. Magandang umaga po at magbabalik tayo bukas, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.